Nagsisimula ang kwento sa pagpasok ng mga miyembro ng SWAT sa isang nakalock na safe. Habang 12-12 ng mga security officer ay nakatali, ang pinuno ng bangko na sinamahan ng mga bodyguard ay humiling sa kanilang organisasyon na magbigay ng gantimpala na $2 milyong para sa isang babae na nagngangalang Ana. Kasabay nito isang babaeng sniper ay naghahanda, pagkatapos ay binaril niya ang money vault na naging sanhi ng pagkahulog nito sa pinuno ng bangko. Dahil sa pagkilos na ito ang sniper na si Ana ay nahuli at nasentensyahan ng 20 taon sa bilangguan. Gayunpaman, naniniwala si Ana na ang bangko ay isang money laundering operation para sa mga drug lord na nangingikil sa mga tao at may mataas na interes. Sa kasamaang palad inakusahan si Ana na isang baliw na humahantong sa kanya upang dalhin siya sa mental hospital imbes na sa kulungan. Naniniwala siya na ginagamit lamang ang hospital para parusahan ang mga kriminal kahit na ang mga doktor doon ay nakikipagtulungan sa drug lord. Kaya siya ay sumisigaw na gusto lang niyang makulong. Ang doktor pagkatapos ay napagpasyahan na si Ana ay nagkaroon ng mental disorder at multiple personality disorder. Kasunod nito ay nagpasya si Ana na atakihin at patayin ang doktor na humahantong sa kanyang pagpigil na parang isang high-level na kriminal at itinuturing na isang takas. Sa parehong oras mula sa halos 1 kilometro ang layo sa isang burol ay may nakitang sniper na tinutumbok ang mental hospital kung saan naroon si Ana. Alam ni Ana na siya ay hinahabol, kaya nagpasya siyang tumakas. Samantala ang mga nurse sa mental hospital ay talagang nagbabalat kayo ng mga killer na pumatay sa lahat ng staff at mga pasyente. Sa ilalim ng utos na huwag mag-iwan ng mga saksi at tapusin si Ana. Buti na lamang at nakaligtas ang isang lalaking nurse na nagngangalang Nasi. Dahil may bangkay na tumakip sa kanyang katawan. Ilang sandali pa ay lumaban si Ana sa isang killers, ngunit ang babaeng sniper sa labas ay nagpatuloy sa pagbaril sa kanya at ipinaalam sa kanyang mga kasamahan ang posisyon ni Ana. Sa pangyayaring ito na nagresulta sa maraming mga casualty, sa kabila ng walang humpay na pagtugis at pagbaril. Patuloy na lumaban si Ana gamit ang isang baril na kanyang natagpuan. Gayunpaman ito ay hindi nagtagal dahil siya ay naubusan ng mga bala. Nang makita niya si Nasi, hiniling ni Ana na bigyan siya ng baril. At ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sniper sa labas. Habang ang babaeng sniper sa labas ay patuloy sa pagbaril, kaya't nagbigay si Ana ng mga tagubilin kung kailan dapat kumilos si Nasi para ilihis ang atensyon ng sniper. Nagtagumpay si Nasi na maiwasan ang mga bala, at pagkatapos ay mabilis na sinabi sa kanya ni Ana na manatili doon at tinulungan siya. Kalaunan ay nagawa ni Ana na barilin at mapatay ang babaeng sniper sa labas. Sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimulang dumating ang mga sundalo na nag-udyok kay Ana na nais na umalis ng mabilis. Gayunpaman siya ay pabaya, inurukan siya ni Nasi ng pampakalma at nanghina siya. Habang siya ay nanghihina nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kanyang nakaraan nang siya ay ipagkanulo ng kanyang superior na nagngangalang Roger. Maya-maya sa isang madilim na silid ay nakitang nagbabasa ang mga tao sa biodata ni Ana habang pinahirapan siya ng isang grupo ng mga elite na sundalo. Sumali pala si Ana sa elite forces ng gobyerno ng China sa edad na 12 at naging nag-iisang babaeng sniper na nagtapos na may pinakamataas na ranggo. Bukod pa rito ang kanyang huling koponan ay nadisband 3 taon na ang nakakaraan at nawala si Ana upang magtrabaho ng mag-isa. Habang nagtatrabaho ng mag-isa, naalis ni Ana ang hindi bababa sa 50 major na mga nagbebenta ng droga. Tiningnan rin nila ang biodata ni Nasi, dahil pinaghihinala ang kasabwat siya. Dahil siya lang ang nurse na nakaligtas sa pag-atake. Ang nagbabasa ng biodata ay ang Elite Force Commander na nagngangalang Jintai. Nang mga sandaling iyon ay tumawa si Ana habang nagmakaawa si Nasi at sinabing biktima lang siya. Sa kasamaang palad ay sinabi ni Ana na si Nasi ay ang kanyang partner na humahantong sa pagtatalo. Hanggang sa inutusan sila ni Jintai na tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Jintai na gusto niyang tulungan siya ni Ana na alisin ang isang tao. Nang marinig nito sumang-ayon si Ana sa kondisyon na palayain muna siya at pumayag si Jintai at tinanong na niya kung sino ang target. Ipinaliwanag ni Jintai na sila ay mga elite na sundalo mula sa isang maliit na kaharian sa hangganan ng China. Ang kaharian na ito ay isa sa pinakamalaking producer ng droga sa buong mundo at pangangalakal na hawak ng hari na pinatay ng sarili niyang anak na humantong sa isang digmaang sibil. Habang nagpapaliwanag si Jintai sa kanilang target si Ana ay biglang inatake siya. Gayunpaman may tinurok muna siya sa kanyang katawan dahilan para sumigaw siya. Nagtanong si Ana na humihiling na malaman kung ano ang kanyang itinurok.
Si Jin Tai ay nagpakita sa isang daga na nagpapakita na ito ay isang nanobomb. Dahil dito si Ana ay tumanggi sa misyon at sinubukang tumakas. Hanggang si Jin Tai ay nagbanta na magpapasabog ng bomba at walang pagpipilian si Ana kundi ang pumayag. Kung ang misyon ay magtagumpay ay bibigyan nila siya ng isang bagong pagkakakilanlan at $2 milyong bilang gantimpala. Bilang karagdagan, hihilingin nila sa gobyerno ng China na bigyan siya ng mga espesyal na pribilehiyo at bawiin ang lahat ng kanyang mga sentensya. Bago magpatuloy ipinaalam ni Ana sa kanila na ang isang international drug trafficking organization ay naglagay ng $2 milyong na pabuya sa kanyang ulo. At daan-daang tao ang naghahanap sa kanya. Nangako si Jin Tai na babayaran ang organisasyon at burahin ang kanyang kasalanan at magkakaroon siya ng bagong buhay. Dahil dito sumang-ayon si Ana, ngunit sa kondisyon na isasama niya si Nasi sa kanya. Si Nasi ay natakot at humingi ng tulong, sa kasamaang palad wala siyang magagawa. Pagkalipas ng ilang sandali ay sakay na sila ng eroplano patungo sa kaharian. Sa sandaling iyon ay ipinadala ni Tommy si Commander Jin Tai at konektado sa pamamagitan ng video call at ipaalam sa kanila ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Kung saan ang panganay at pangalawang anak ng kaharian ay naglalaban para sa kapangyarihan. Si Tommy ay nagbigay din ng mga coordinate para sa kanilang lokasyon. Ngunit nagambala ito ng mga bata sa paligid niya. Dahil dito ay agad na hinabol ni Tommy ang mga bata at pagkatapos ay ipinakita ang lokasyon ng kanilang hideout. Subalit ang bahay ay hindi naligtas dahil nandoon na ang mga tropa ng kanyang anak. Nang mapansin itong si Tommy ay agad na humingi ng awa na sinasabing siya ay isang pari lamang na nagpapakalma sa mga bata. Sa pagkakataong iyon ay biglang binuksan ni Ana ang pinto ng eroplano at sinipa si Nasi palabas sa katumalon. Si Commander Jin Tai tumalon din at inutusan ang kanyang mga tropa na lumapag sa mga itinalagang coordinate at maghanda para sa Plan B, bago sumunod si Ana. Habang nasa himpapawid pa rin si Ana ay nagawang mahuli si Nasi at buksan ang kanyang parachute. Nang makabalik ang malay ni Nasi ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng digmaan. Kasama si Jin Tai na nagpaputok ng sandata, agad na inutusan ni Ana si Nasi na tulungan siya at simulan ang pagbaril. Matapos na maubos ang mga bala ay mabilis silang tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay nakasalubong nila ang tropa ng pangalawang prince. Habang lumalala ang sitwasyon, si Nasi ay nagpasya na iwagayway ang isang puting bandila na gawa sa kanyang kamiseta. Habang ang dalawang prinsipe ay nagkita sa kalagitnaan ng labanan, sa sandaling iyon ang tatlo sa kanila ay hindi nakilala sila. Ngunit si Jin Tai ay nakilala bilang isang taong may koneksyon sa matandang hari. Si Ana ay napansin ang isang sniper na tumututok sa kanila. Kaya naisipan niyang magkunwaring mula sa panig ng panganay na hari habang sumasaludo. Sabay putok ng sniper dahilan para hindi magkaintindihan ang magkabilang paksyon at nagsimulang magbaril sa isa't isa. Nang makita itong si Ana at ang kanyang mga kasama ay mabilis na tumakas. Habang sinimulan siyang puntiryahin ng sniper, ngunit siya ay nakatakas. Nang ang sniper na naglalayong habulin si Ana ay nawala na. Sa ilang sandali matapos ang isang radio transmission ay nag-atas ng isang bagong misyon upang mahuli si Ana. Bilang isang ikatlong partido ay nagsasamantala sa kaguluhan ng digmaang sibil upang agawin ang kapangyarihan. Maya-maya pa at nakapasok sina Jin Tai at Nasi sa isang bahay at nagtungo sa basement kung saan maraming bata ang sumilong. Nang makita ito hiniling ni Ana kay Jin Tai na mabilis na dalhin ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Nang makita ni Ana na may nagtatago sa likod ng isang tela, agad niyang tiningnan at nakita ang isang babaeng asasin na sumalakay sa kanya gamit ang espada. Na napagtanto ang panganib, si Jin Tai at Nasi ay mabilis na tumakas sa silid. Ngunit ang mga tropa sa labas ay lumalapit din sa kanila. Sa huli si Ana ay nahuli at dinala ng mga sundalo. Si Jin Tai saka mabilis na nagbilin kay Nasi na sundan siya sa isang ligtas na lugar sa itaas. Nang naroon na si Jin Tai sinubukan niya na tawagan si Tommy ngunit walang sumasagot. Sa kasamaang palad ay namatay na si Tommy matapos durugan ng mga debris na iniwan si Jin Tai na nalilito kung paano itutuloy ang misyon dahil kailangan nilang iligtas si Ana. Buti na lang may nakita silang mga susi ng sasakyan sa kamay ni Tommy at agad na tumakas. Kasabay nito ang mga internasyonal na media ay abala sa pag-uulat tungkol sa digmaang sibil sa kaharian. Na tumutuon sa droga bilang pangunahing kalakal na nakinabang sa kaharian sa pamamagitan ng mga buwis. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na pumasok ang sasakyan ni Jin Tai at Nasi sa lungsod. Ngunit hinarang ng mga demonstrador na humihiling kaagad sa gobyerno sa digmaang sibil.
Gusto din nilang ipagbawal ang droga dahil nagdulot ito ng malawakang paghihirap at humantong sa labanan sa kapangyarihan. Samantalang si Ana ay nakitang nakakulong at nakabitin sa isang basement. Ang babaeng asasin na nagngangalang Jia at isang ahente ng punong ministro ang ikatlong partido na sinusubukang agawin ang kapangyarihan. Sa sandaling iyon sinubukan ni Jia na takutin si Ana, ngunit hindi siya natakot at tumawa lamang si Ana. Sinabi ni Ana na nagugutom siya at humingi ng pagkain kay Jia. Nabigo sa hindi pagkuha ng anumang impormasyon si Jia ay nagpasya na umalis sa silid. Sa labas si Jintay at si Nasi ay nakapasok sa pamamagitan ng pagbabalakayo sa kanilang sarili bilang isang doktor at ang kanyang bantay. Gayunpaman sila ay agad na pinigilan ng mga gwardya na nagudyok kay Nasi na sabihin na siya ay isang pribadong doktor na inimbitahan ng punong ministro. Sa ilang sandali sa hagdanan nais ng headguard na magpakonsulta sa doktor tungkol sa kanyang sakit. Pagkatapos ay sinuri ni Nasi ang kanyang kalagayan sa pamamagitan ng paghiling sa headguard na ibuka ang kanyang bibig at humiling ng flashlight. Sa sandaling iyon ay bamulong si Jintay na nahanap na niya ang lokasyon ni Ana. Kaya naman tinutukan ni Nasi ng baril ang headguard at hiniling ang lokasyon ng underground na kulungan. Habang si Jintay ay mabilis na inalis ang lahat ng mga gwardya sa silid. Na walang ibang pagpipilian ang headguard sa wakas ay naibunyag ang lokasyon ng bilangguan ni Ana. Samantala nagsimulang makipag-usap si Ana sa dalawang gwardya sa puntong gusto nila siyang tulungan. Samantala si Jintay ay nagtungo sa basement na inaalis ang anumang mga gwardya na makasalubong niya sa daan. Nasa wakas ay dumating si Jintay ngunit wala na si Ana. Kaya inutusan niya si Nasi na patuloy na maghanap. Sa pagkakataong iyon si Ana ay nakitang nagbalatkayo bilang isang tagapaghatid ng pagkain. Habang si Jintay ay nagpupumilit na hanapin siya habang siya ay pinipilit na lumaban sa mga gwardya. Kasabay ng isang batang lalaki ay nakitang naglalaro sa looban. Ang bata ay ang pinakabatang prinsipe ng kaharian na nagngangalang Haman. Tila dumating doon si Ana upang kumuha ng pagkain at makipaglaro sa kanya. Pagkatapos ay pinakitaan siya ng isang larwang tren at kinuha ang kanyang bahagi ng pagkain. Ngunit si Haman ang mga paa nito ay nakagapos na pinipigilan siyang pumunta sa kung saan-saan. Nang makita ito naalala ni Ana ang kanyang nakaraan. Bigla siyang pinagalitan ng punong katulong at inutusan siya para tumulong sa loob kaya umalis siya sa lugar. Habang sina Jintay at Nasi ay sinusubukan na hanapin si Ana. Bukod pa rito ay nagbalatkayo si Nasi bilang isang armored guard. Ngunit nagdulot ito ng pagkadismaya para kay Jintay dahil nagdulot ito ng kaguluhan. Sa ibang lugar ang mga inimbitahang bisita na binubuo ng mga negosyante at opisyal sa kaharian. Nagsimulang mainis si Wallace sa paghihintay na tinipon sila ng punong ministro na may layuning gawing haring papet si Prinsipe Haman habang hawak niya ang tunay na kapangyarihan. Ang mga tao doon ay lalong naiinip at mayabang na sumigaw, na hindi aakyat sa trono ang ministro kung wala ang kanilang suporta. Nagalit si Jia na agad na umakyat sa isang mesa at hiniling na sila ay kumilos ng magalang at tahimik na kumain. Bukod pa rito ay inutusan sila ni Jia na hintayin ang punong ministro na dumating at nagbabanta na alisin ang sinumang nang ahas manggulo. Nang biglang nena si Jia nang may ngumunguya ng pagkain ng malakas at ito ay si Ana na ikinagalit ni Jia at inatake siya. Gayunpaman si Ana ay hindi nanlaban at gusto lang kumain. Nang walang ibang pagpipilian at sinubukan ni Ana na gumamit ng isang bakal na hammer. Ngunit ito ay masyadong mabigat kaya pumulot siya ng isang espada at nakipag-away kay Jia. Maya-maya lang pagkaraang dumating ang isang grupo ng mga sundalo at nagsimulang bumaril kaya tumakas si Ana. Nakasalubong niya sina Jintay at Nasi na nakatakas din, napadpad sila sa isang bakal na pintuan. Sinubukan ni Jintay na buksan ngunit nabigo siya. Nang sinubukan ni Ana ang pinto ay madaling bumukas. Pagkapasok sa silid na diskubre nila ang underground drug factory. Ang mga kalaban ay nagsimulang maghagis ng smoke bombs. Habang si Ana ay may ginawa na kung ano. At ito ay isang improvised na bomba mula sa magagamit na mga materyales. Pagkatapos nito ay nakapasok ang mga sundalo at si Jia. Ngunit huli na siya upang mapagtanto ang plano ni Ana na pasabugan ang pabrika ng droga. Sa gitna ng kaguluhan si Ana, Jintay at Nasi ay mabilis na tumakas. Hindi nagtagal ay biglang pumasok si Roger na hindi nasisiyahan sa ginawa ni Jia na salakayin siya. Gayunpaman dumating ang punong ministro na si Songpa, upang mamagitan sa kanila at pagkatapos ay binati ang mga panauhin. Habang sina Ana, Jintay at Nasi ay nakitang dumating sa tirahan ng ministro.
Kasabay nito si Ana ay nakakita ng isang advanced sniper rifle at sinimulan itong baguhin. Si Jintay pagkatapos ay pinagsabihan siya at nagtaka kung bakit siya malakas. Samantala si Nasi nagsimulang gamutin ang kanilang mga sugat at nagtanong bakit hindi itinutok ni Ana ang kanyang sandata sa mga bata. Nang narinig ito natahimik si Ana at agad na naalala ang kanyang nakaraan. Ang eksena ay nagbabalik sa nakaraan ni Ana, na nagpapakita bilang isang bata na lumaki sa isang refugee camp na binabantayan ng mga armadong sundalo. Lahat ng tao sa kampo kabilang ang mga bata ay nakitang may bitbit ng mga armas. Ang mga bata sa kampo ay biktima ng mga eksperimento. Isang araw ang Chinese Army ay lumusab sa lugar at nailigtas si Ana. Sa kalaunan ay sumali siya sa militar na naging isang magaling na sniper. Noong panahon niya madalas na nagsilbi si Ana sa mga lugar ng digmaan at naghahatid ng pagkain sa mga refugee. Gayunpaman sa isang partikular na araw na nasaksihan ni Ana ang madilim na side ng mga drug traffickers. Ginamit nila ang mga sibilyan at ang mga bata at tinalian ng mga bomba. Ang mga drug traffickers ay ginawa ring mga halimaw ang mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng walang awang pag-atake, na nagresulta sa pagkamatay ng marami sa kanyang mga kasama. Dahil dito hindi makakaya ni Ana na targetin ang isang bata. Ito ang dahilan kung bakit labis ang pagkamuhi ni Ana at determinadong paksain ang lahat ng drug traffickers sa mundo. Si Jintay na nahimatay sa drug injection na alala ang mensahe ng matandang hari. Ang kanilang bansa ay kontrolado ni Songpa, na planong gawing legal ang droga. Nais ng matandang hari na makawala ang kaharian mula sa mahigpit na pagkakahawak ng droga anuman ang mangyari. Kahit na ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang kanyang tatlong prinsipe. Dahil dito ang lahat ng mga sundalo ay nanumpa na isakatuparan ang kalooban ng matandang hari. Sa ilang sandali matapos na mabawi ni Jintay ang kamalayan at nakakita ng nakakagulat na balita sa TV. Bilang ang una at ikalawang prinsipe ay namatay sa isang labanan. Kasabay nito ang Prime Minister na si Songpa ay nag-anunsyo na ayon sa royal law ang ikatlong prinsipe na si Haman, ay makoronahan bilang hari bukas ng alas 8 ng gabi. Sa kabilang banda ay bigo si Ana dahil patay na ang kanyang target at hinimok si Jintay na palayain siya dahil pagod na siya sa kaharian na ito. Si Jintay na hawak ang nanobomb remote, ipinaliwanag na ang ikatlong prinsipe ay magiging papat lamang ni Songpa. Kaya naman si Ana kinailangan siyang tulungang tapusin ito. Nang walang ibang pagpipilian nag-aatubili na pumayag si Ana. Dahil ang nanobomb ay nasa loob pa rin ng kanyang katawan. Habang si Roger ay nakitang nakipagkita kay Songpa, upang ipaalala sa kanya ang kanyang pangako na kung siya ay magtagumpay sa pag-agaw ng kapangyarihan ay kokontrolan ni Roger ang buong militar. Si Songpa ay sumang-ayon at tinatanggal ni Roger ang mga general na maaaring sumalungat sa kanya. Sa parehong oras na isang general lamang ang nagsumite at naligtas. Sa ilang sandali matapos suriin ni Roger ang paghahanda para sa koronasyon kasama si Songpa. Ngunit wala siyang pakialam sa bansa basta ito ay kumikita ng maraming pera mula sa drug trafficking. Noong gabing iyon nagsimula ang coronation ceremony. Habang sina Ana at Jintay ay nasa isang building, 3 kilometro mula sa coronation site. Si Nasi ay dumating din dala ang kanyang armas. Sa pagkakataong iyon tinanong ni Ana kung sino ang target at ipinaliwanag ni Jintay na ang kanilang target ay maaalis lamang sa 3,000 na distansya. Ibig sabihin si Ana lang ang makakagawa ng shot. Ilang sandali matapos magring ang bell na hudyat ng pagsisimula ng event. Dahil dito sina Ana at Jintay na nasa rooftop na naghahanda ng sniper rifle. Sa sandaling iyon ay tumutulong si Jintay sa pagsukat ng humidity weather at direksyon ng hangin. At magkakaroon ng 3 firework, kaya't si Ana ay may 3 pagkakataon lang. Pagkatapos ay umakyat si Prinsipe Haman sa podium at ang seremonya ay nagsimula. Nang makita ito, napagtanto ni Ana na ang kanyang target ay si Prinsipe Haman. Dahil hindi siya dapat umakyat sa trono at pinagsamantalahan ni Songpa. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan ay sumabog ang una at pangalawang fireworks na nagudyok kay Jintay na magtaka kung bakit hindi pa nakakapagpaputok si Ana. Sa kasamaang palad ay hindi alam ni Jintay na hindi kailanman babaril si Ana ng mga bata. Samantala si Prinsipe Haman ay pipirma na sa kanyang inaugurasyon at pagtibayin ang ilang batas sa druga. Sa mga huling sandali ay binaril ni Ana ang mga tanikala na nagbibigkis sa mga paa ni Haman na nagdulot ng kaguluhan at gulat. Bilang resulta, si Haman ay dinala sa loob ni Roger habang nagpasya si Jintay na pasabugan ang nanobomb. Gayunpaman ay mabilis na ipinaliwanag ni Ana na hindi niya pinupuntirya ang mga bata. Sa parehong oras,
Ang mga sundalo na natuklasan ng kanilang lokasyon ay nagsimulang habulin at barilin sila. Dahilan para mahulog ang nanobomb remote ni Jin-Tai at nabasag. Ang dalawa ay nauwi sa pagtutok ng baril sa isa't isa. Sa kasunod na shootout tumakas si Jin-Tai sa gusali na tinugis at pinaputukan. Samantala si Nasi pilit na gumanti ng putok ay labis na nadismaya sa pagkakasangkot sa magulong sitwasyong ito. Sinubukang tumakbo ni Nasi palabas, ngunit binaril ni Jin-Tai. Kalaunan napilitan siyang bumalik kay Ana. Kasabay nito ay wala sa mabuting kalagayan si Ana, na nakaramdam ng pagkadismaya matapos masangkot sa digmaang sibil sa kaharian. Nang biglang binaril siya ng isang sniper. Buti na lang at nakaganti si Ana ng putok na nabunyag na ang bumaril ay si Roger. Nang makita ang mukha ni Roger na nagpaalala sa kanya nang nakaraan nang sila ay nakulong sa isang lugar ng digmaan. Noong panahong iyon, akala ni Ana ay tutulungan siya ni Roger. Ngunit sa halip ay itinulak siya nito, dahilan upang mahulog siya sa bangin. Agad na kinaladkad ni Ana si Nasi papasok sa isang silid. Sinabi ni Ana kay Nasi tanggalin ang nanobomb sa kanyang katawan. Gayunpaman tumanggi si Nasi na sinabing imposible. Napinilit at binyantaan siya na humanap ng paraan. Hanggang sa maalala ni Nasi ang isang posibleng solusyon sa problemang ito. Hindi nagtagal matapos ilagay si Ana sa isang tangke ng tubig na may kuryente sa layuning i-deactivate at sirain ang nanobomb sa kanyang katawan. Si Nasi ay nagbabala na ito ay masakit, na pagkatapos ay dumaloy ang mataas na boltahe ng kuryente sa tubig at nagsimulang masira ang bomba sa kanyang daluyan ng dugo. Bagamat nagtagumpay sila ngunit si Ana ay nawalan ng malay. Sinuri siya ni Nasi at natiyak na si Ana ay buhay pa. Habang sinubukan ni Jin-Tai para kumonekta sa nanobomb gamit ang kanyang laptop. Ngunit naputol na ang koneksyon sa bomba sa katawan ni Ana. Habang si Ana ay walang malay, si Nasi ay planong umalis at kumuha ng ilang mga armas. Gayunpaman nakaramdam siya ng awa at nagpasya na tulungan si Ana. Nang si Nasi ay magpe-perform ng CPR nabawi ni Ana ang kanyang kamalayan. Biglang pumasok si Roger at tusong umatake sa paniniwalang kasabwat siya ni Ana dahilan para umalis siya sa lugar. Nang mga sandaling iyon ay nagpanggap si Roger na magiliw kay Ana sa kabila ng kanilang nakaraang relasyon. Ngunit tumanggi si Ana na makipagkasundo sa kanya. Sinalakay ni Ana si Roger habang sinubukan niya itong hikayatin. Dahil si Ana ay napakahirap kumbansihin si Roger ay napilitang talunin siya. Sa mga sandaling iyon naalala ni Ana ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Roger sa kanya at nagalit siya ng husto. Gayunpaman dahil sa kanilang malapit na relasyon sa nakaraan at ang matatamis na salita ni Roger ay lumambot si Ana. Ilang sandali pa ay pumasok si Nasi at nagpaalam na may paparating na grupo ng mga sundalo. Kaya kailangan nilang umalis agad, naghinala si Roger na mga tauhan ni Song Pa ang mga sundalo. Ngunit agad din silang nilusob dahilan para magalit at maguluhan si Roger sa intensyon ni Song Pa. Sa kabilang banda si Prince Haman na gumagawa ng isang video na tinatawag na humihingi ng tulong. Isiniwalat na siya ay hinahabol ng isang grupo ng mga sundalo ngunit nagawang makatakas. Dahil doon ay humingi ng tulong si Roger kay Ana sa pagsubaybay at pagliligtas kay Prinsipe Haman upang dalhin siya sa kanyang ligtas na lugar at pumayag si Ana. Kasama si Nasi na lumabas ng building at nagnakaw ng motorsiklo at tumakas. Tumakas pala si Prince Haman at nagsimulang habulin at barilin sila ng grupo ng mga sundalo sa pangunguna ni Jin-Tai. Si Ana ay nasangkot sa putukan sa katinanggal ang helmet ni Nasi na nakaharang sa kanyang paningin habang binabaril ang mga kawal ni Jin-Tai. Ang mga sundalo ay hindi sumuko at pumasok sa sasakyan ni Prince Haman. Kaya ginamit ni Ana ang kanyang kakayahan para sirain ang lahat ng sasakyan. Sa wakas ay nakasakay si Ana sa sasakyan ni Prince Haman kasama si Nasi bago sila nakatakas. Dahil dito si Jin-Tai ay naging labis na bigo. Habang si Song Pa ay nakipagkita kay Roger at sinisi siya sa hindi paghuli kay Prinsipe Haman. Sa pagkakataong iyon ay inakusahan din si Roger ng pag-abandona sa ikatlong prinsipe at hinayaan siyang makatakas. Kung kaya't ang kanilang kasunduan ay nakansela at hindi ibibigay ni Song Pa ang military control kay Roger. Naramdaman din ni Song Pa na sapat na ang mga serbisyo at tulong ni Roger at hindi na siya kailangan ni Song Pa. Inutusan ni Song Pa si Jia na tanggalin si Roger bago lumabas ng kwarto. Nang mga sandaling iyon ay nilapitan siya ni Jia at papatayin na sana siya. Ngunit na-inlove na pala si Jia at may utang na loob kay Roger. Dahil nailigtas siya nito noon, kaya hindi sinunod ni Jia ang utos ni Song Pa at sa halip ay iniligtas si Roger. Saka tinanong kung kailangan pa ba siya ni Roger.
Sa kasamaang palad ay naakit siya ng tusong si Roger at sinabi na kailangan pa niya si Jia, kaya sabay silang lumabas ng kwarto. Ilang sandali lang ay labis na nagulat si Songpa na nakalaya si Roger at agad na pinagalitan si Jia sa pagtataksil sa kanya. Subalit ipinaliwanag ni Roger na hindi pa naging subordinate niya si Jia at mabilis na pinatay si Songpa at balak na kunin ni Roger ang kaharian. Samantala ang sasakyang dala ni Ana ay huminto at bumaba si Haman sa kotse na curious kung bakit hindi niya binaril ito. Sinadya ni Haman na tumakas sa bahay ni Songpa dahil mariin nitong tinutulan ang legalisasyon ng droga sa kanyang bansa. Alam din niya na ang droga ang naging sanhi ng paghihirap ng kanyang mga tao at nawala ang lahat. Itinuturing ni Ana na matalino si Haman dahil napupuot din siya sa droga. Kaya nakiusap si Haman kay Ana na tulungan siyang mabawi ang kanyang karapatang maging hari at handang magbayad ng anumang halaga. Pumayag si Ana ngunit hiniling na magbayad lang ng donuts. Si Jin Tai ay dumating doon, ngunit wala siyang kamalay-malay sa nangyari kay Songpa at iginiit na hindi niya hahayaang mabuhay si Haman. Sa pagdinig nito na inakala ni Ana na si Jin Tai ay hangal, na dapat habulin ay si Songpa at hindi si Haman. Bukod pa rito ay naramdaman ni Ana na si Jin Tai ay masyadong matigas ang ulo at matigas. Dahil si Haman ay maaaring maging isang mabuting hari. Sa sandaling iyon sina Ana at Jin Tai ay nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Habang si Jin Tai ay nagsabi na pagkatapos na mapatay ang prinsipe matatapos ang lahat. Sa sandaling iyon ay biglang dumating si Nasi at pinigilan ang mga ito sa pagsasabing kailangan nilang magtulungan. Halatang bigo si Nasi dahil pinaghirapan niya ang lahat ng oras na ito para sa pag-aaral, pera at pagiging tagapag-alaga ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon siya ay nakulong sa bansang ito. Kaya si Nasi ay sinumpa silang dalawa na pinaalalahanan sila na may kakayahan silang magligtas ng maraming tao. Ngunit sa halip ay nakikipaglaban sa isa't isa. Sinabi ni Haman kay Jin Tai na walang silbi ang pagpatay sa kanya dahil madaling makahanap ng kapalit si Songpa. Si Haman ay nagmakaawa kay Jin Tai na tulungan siyang itaboy ang masasamang tao sa kaharian. Para hindi na makapinsala ang droga sa mga inosenteng tao. Nang marinig ito, si Jin Tai ay tumahimik habang si Ana ay natatawa sa pakiramdam na may mali sa kanyang misyon at nagtatanong kung ang misyon na ito ay mas mahalaga kaysa sa inosente na buhay. Dahil doon ay hiniling ni Ana kay Jin Tai na barilin na lang siya. Nang si Jin Tai ay gustong barilin ay natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makapatay. Dahil dito ay nagpasalamat si Haman kay Jin Tai at patuloy na nagtiwala sa kanya. Si Jin Tai pagkatapos ay sumaludo at ngayon ay naniniwala sa pangatlong prince. Kasabay nito ay dumating ang mga sugatang sundalo ni Jin Tai at pinigilan sila ni Jin Tai na salakayin si Ana. Ilang sandali pa ay ibinunyag ni Haman na si Songpa ay pinatay ni Roger dahil pareho nilang nilayo na gawing tagagawa ng droga ang kaharian. Nabigla si Ana nang marinig ito at nagsimula silang magplano ng kanilang mga aksyon. Maya-maya ay nagpanggap si Ana na tinawagan si Roger at sinabi na siya ay may nahuling taong nagtangkang dukutin si Prinsipe Haman. Si Roger ay dumating at nagpasalamat kay Ana, habang balak pa rin siyang gamitin. Sa kabilang banda ang mga opisyal ng gobyerno na naging sanhi ng kaguluhan ay nagpasya na alisin ni Jia. Sa pagkakataong iyon si Jia ay naglagay ng isang kahon na naglalaman ng mga bahagi ng katawan ni Songpa, at pagkatapos ay sumabog. Samantala si Haman ay dinala pabalik sa palasyo. Habang si Ana ay may gustong tiyakin at inanyayahan si Roger na umalis ng bansa. Ngunit tumanggi si Roger at sinabing maaari silang mamuhay ng mapayapa sa kaharian nang hindi na kailangang pumunta sa ibang lugar. Si Ana ay nagtanong tungkol sa kanilang nakaraan, noong malapit ng talunin ng kanilang puwersa ang drug lord. Noong mga oras na iyon ay pinatay ni Roger ang drug lord at kinuha ang lahat ng droga na nagtataksil sa kanya. Ikinatwiran ni Roger na mahirap ang kaharian at ang tumubo lamang ay ang mga opyo. Pagkatapos ay niyakap at hinalikan si Roger, sa huling pagkakataon na napagtanto na hindi na si Roger ang taong kilala niya. Binaril ni Ana si Roger, dahil hindi niya kayang tumira sa isang taong kumikita sa droga. Subalit si Roger na nakaligtas pinilit si Haman na pirmahan ang legalisasyon at pagtatanim ng droga. Sa kalaunan ay nagsimula ang koronasyon at mga sundalo na nagbabantay sa kaganapan na sakop din ng international media kasama ang mga taong nagpoprotesta. Sa parehong oras na nanunood si Roger mula sa malayo at nasiyahan sa pagtitiwala na si Prinsipe Haman ay susuko. Gayunpaman ay pinunit ni Haman ang dokumentong pinirmahan niya na determinadong iligtas ang legacy ng kanyang ama at tiyak na hindi na ipapatupad ang legalisasyon ng droga sa bansa. Galit na galit dito si Roger,
Habang mabilis na naganap ang kaguluhan, habang ang grupo ng mga sundalo ay naghagis ng smoke bomb kay Prinsipe Haman. Tauhan pala ni Jintay na nakalusot at nagbalat kayo ng kanilang mga sarili bilang mga gwardya at mabilis na dinala si Haman. Nang mapagtantong ito ay nagutos si Roger ng blockade at pagsasara ng kalsada. Habang tinulungan din ni Nasi ang mga sundalo ni Jintay na may sakay si Haman sa isang kotse upang makatakas. Hinabol sila ng mga tauhan ni Roger na nagresulta sa isang shootout sa kalsada. Dahil sa putok ng baril ang kanilang sasakyan ay malubhang nasira kaya napilitan silang magpatuloy sa paglalakad. Nang dumating ang mas maraming mga tauhan ni Roger at nagpakita si Ana ng kanyang kakayahan upang talunin ang mga kalaban. Dahil kailangan nilang tumakas bago maging target ng tangke. Sa kasamaang palad ay na-dislocate ang balikat ni Ana kaya pinakiusapan niya si Nasi na umakyat at tumulong. Matapos maabot ang tuktok tinulungan ni Nasi si Ana at tinulungan siyang bumaril. Subalit alam na ni Roger ang kanyang mga gawi at estilo ng pakikipaglaban. Kaya't ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan ang kanyang lokasyon. Nang pinaputukan sila si Ana ay mabilis na sumigaw at tumakbo. Sumiklab ang shootout kung saan-saan habang ang mga tropa ni Jintay ay abala sa paglikas kay Prinsipe Haman. Buti na lang nakababa si Ana at napatunayan ang sarili bilang ang pinakadelikadong sharpshooter. Hindi nagtagal matapos na ma-corner si Jintay at hinabol ng mga tauhan ni Roger. Si Ana pagkatapos ay muli siyang nailigtas habang patuloy na hinahabol ni Roger. Ngunit nakatakas pa rin si Ana sa labanan na tumagal ng maghapon hanggang sa lumalim ang gabi. Kasabay ng paglapit ng isang tangke kaya naman si Ana sa tulong ni Nasi ay nagpatuloy sa pagbaril. Hanggang sa nagawa nilang sirain ang tangke. Sumama si Jia sa paghabol sa mga tropa ni Jintay. Matapos silang makapasok sa isang gusali pinaalis ni Jintay ang kanyang mga kaaway at hinarap niya si Jia. Sa kasamaang palad ang nasugatan na kondisyon ni Jintay ay nanag sa kanya. Ilang sandali matapos na matagpuan ni Jia si Prince Haman. Ngunit ito ay isang bitag dahil malapit na si Jintay kay Roger at inatake siya. Subalit binaril ni Roger si Jintay dahilan para matambo siya. Binaril din ni Ana si Jia, ngunit nagawa niyang dalhin si Haman sa gusali. Sa pagkakataong iyon si Jia ay malubhang nasugatan at pumasok si Roger. Nang makita itong si Jia naisip na tutulungan siya ni Roger. Sa kasamaang palad si Roger ay iniwan niya siya upang mamatay. Hindi nagtagal matapos maubos ang bala ni Ana at isang bala na lamang ang natitira sa kanyang kwintas. Samantala si Roger na naglagay ng infrared vision ay may kalamangan. Gayunpaman si Ana ay matalinong nagsindi ng flare upang harangan ang kanyang paningin. Habang si Roger ay abala sa paghahanap kay Ana, siya ay naghahanda sa pagbaril gamit ang kanyang huling bala. Ito ang tanging pagkakataon ni Ana, ngunit sa halip ay binaril niya ang mga tanikala sa mga paa ni Haman. Bilang isang resulta ay nagambala ni Haman si Roger at nakatakas. Habang si Roger ay walang bantay na gawa ni Ana na pumasok sa isang tangke at pinaputok ito. Sa huli ay natupad ang kanyang paghihiganti. Samantala, mabilis na tinulungan ni Nasi ang sugatang si Jintay at matagumpay nilang naihatid si Prince Haman palabas ng war zone patungo sa huling general ng kaharian. Nang malaman na patay na si Roger, ang general ay nanawagan ng tigil putukan. Ilang sandali pa ay si Haman na tinatapos ang kanyang trabaho sa pagpirma ng anti-drug laws at pagsira sa lahat ng opio fields. Samantala si Jintay ay itinalaga bilang Army General at si Nasi ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa siya ay maging isang doktor. Habang si Ana ay ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang isang sniper na tumutugis sa bawat drug lord. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.